Magandang araw at welcome sa Bets. Kagabi, nagkaroon po ng discussion itong si dating Pangulong Duterte, PRD, at kasama niya si Congressman Ongab, kasama niya rin si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra at ang host ng programa. Okay? Pinag-usapan po nila itong na-discovery nila ng mga anomalya di umano sa report ng Bicameral Committee na kapapasa lamang last December. Okay? So, pinakita po nila itong mga blanco. Okay? So, mamaya atin yan tatalakayan, ano? Pero bago yan ay baka pwede makiusap, no? Baka po pwede pakisubscribe ang ating channel. Okay? Maraming salamat po. Ayan po ay mahalaga sa ating sisimula pa lamang na YouTube channel. Okay? So ito po mga kababayan. Ito po, basahin ko muna itong Facebook page ni post ni Attorney Big sa kanyang Facebook page. Okay? Ito po may title na immoral, illegal, at labag sa saligang batas. Okay? Sabi dito ito po. May isog na isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte kung paano tayo patuloy na binobodol ng Administrasyon Marcos matapos ibulgar nito ang hawak niyang Bicameral Conference Committee report na nagpapakitang blanco ang mga bilyong-bilyong pisong halaga ng alokasyon o appropriation na malinaw na paglabag sa saligang batas at mga batas kriminal na umiiral dito. Okay, so yan po. Ito mga kababayan. Ito po, papakita ko sa inyo yung report ng BICAM at ng GAA o General Appropriation Act for 2025. Okay? So, dito po ilalagay ko sa screen para makita nyo, para masundan ninyo. Okay. So, ito dito po sa BICAM report, ang CHED ay meron po siyang amount 15,397,000. Pares lang siya sa GAA. Same with GAA. Sa BICAM, mayroon ang DAR, mayroong amount na 2,145,066,000. Same lang din siya sa may GAA, Annex B, GAA. Okay? Sa BICAM report, DTI, meron pong amount na 125,166,000. Same lang din sa GAA. NEDA o NDA. Ano ba to, NEDA? NDA. Mayroong amount na 537,813,000. Same lang din siya sa GAA. Ang NIA sa Bicameral Committee report ay blanco. Yan po, blanco yan Pagdating sa GAA, meron na po siyang amount. Meron na po siyang amount na magkaano. Lakihan nga natin para makita natin. Lakihan natin. NIA. NIA, wala po. Hindi ko mabasa. Billion Billion ang nakalagay pero hindi ko lang mabasa malabo kasi. Okay, basta may amount na siya. So hindi siya nagtutugma may mga amount dito. Merong mga ahensya ng gobyerno na doon sa GAA, dito sa GAA may amount, pero doon sa BICAM Committee report, blanco. So dapat yan nagre-reconcile, dapat yan nagtutugma. Kung ano dapat ang report ng BICAM, same dapat yan sa GAA. Okay? So, basahin pa natin ito NFA, merong amount na 14 billion 453 million.
Okay, sa GAA, pares lang. May amount same amount lang din siya, same amount. Tapos, NTA, ano ba itong NTA? O NTA, 50 million, 504,000. Sa GAA, same lang same lang sila. PCA, blanco sa GAA, o sa I mean sa bicameral committee report, sa BICAM report. Pagdating sa GAA, mayroon na po siyang amount. Okay? Ang amount niya ay malabo rin Hindi ko mabasa. PCA, meron na siyang amount na, ano ba to? 888 million? Labo So, hindi siya nagre-reconcile hindi nagtutugma. Okay? Dapat siya magtutugma Then sa PFDA, meron siyang amount na, ito pa pala, PCEIC. Meron yung amount na 4 billion, 4 billion 500 million. Okay? 4 billion 500 million ang PCIC. Okay? Pagdating sa GAA, kompleto. Meron siyang amount, same amount. Okay? So ito PFDA, merong amount na 5 billion 525 million 549,000. Sa BICAM report, meron din, same lang. GAA, PELRICE, 954 million 392,000. Pagdating sa GAA, okay, meron same. SRA, ang SRA ay mayroong kabuuang amount sa BICAM na 1 billion. Pagdating sa GAA, same lang sila meron din sa GAA. Sa BICAM, meron nakalagay dito na total blanco. May nakasulat na total tapos blanco. Okay, sa BICAM Pagdating sa GAA, wala na yung total na nakalagay na sulat na total, wala na. So hindi po nagtutugma. Okay? So yan po ang katanungan natin, bakit? Ako ito nakalagay din dito Ito yung mga blanco anong page ba to? Hindi ko maintindihan Okay, ito basahin ko lang hindi ko maintindihan kung anong page ba to. Nakalagay after the acronym NIA deleted the amount of figures 74 billion 570 million 743,000 and replaced with blanco. Okay? So, hindi ko alam kung anong dapat ilalagay dyan o anong ilalagay dyan sa blankong space na yan. Okay? Okay, so page number 52, after the acronym PCA deleted the amount in figures 569 million 65,000 and replaced with blanco ulit. Okay. Sa page 58, after the word total deleted the amount in figures 104 billion 820 million and 715,000 and replaced with blank. So blanco rin, okay? Ngayon, hindi ko lang alam ang hindi ko lang alam dito kung itong pinakita ni Congressman Ongab na
ah, report ay ito yung official report ng BICAM or hindi. Baka hindi ko lang alam kung ito ba ay kanyang ano na, parang ni-round off na, ano? Okay? Okay, so dito ay may nakalagay din dito na okay. Ito po ito po yung mga pumirma ng mga mambabatas. Okay? Ang mga mambabatas na pumirma ay ito ito. Bago dun sa papel na kung saan may mga signature ng mga mamabatas, senador at congressman, may nakalagay dito. In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the letter shall prevail. Then, conference on the part of the Senate, conference on the part of the Congress, okay? Sige, tingnan natin kung sino yung mga pumirma dito. By the way, no? Gusto ko sanang ilagay dyan ng mga signatures na mga mamabatas, kaya lang hindi ko alam, baka bawal ano, kasi hindi tayo abogado, kaya hindi natin alam kung pwede ba i-reveal. Bagamat doon sa video kagabi sa conference pinakita nila itong mga signatures ng mga mamabatas. Kaya siyempre gusto ko mag-ingat, baka mahirap na, baka makasuhan tayo, hindi tayo abogado, hindi natin alam Kaya babasahin ko na lang, ano, hindi ko na papakita dyan sa screen ang mga signatures ng mga mamabatas, senador at congressman. Okay, babasahin ko na lang Okay, sa part ng Senado ay nakapirma po ditong si Senador Grace Poe bilang chairperson Senate. Okay? Dito naman sa Congress, House of Representatives, nakapirma itong si Saldico, chairperson House of Representatives. Okay? Ito. Ang mga pumirma, mga member ng BICAM na pumirma. Sa Senate, si Cynthia Villar. Sa House of Representatives, sa Stella Kimbo. Pumirma. Okay? Pumirma. Ito. Sa Senate, Ronald Bato de la Rosa, walang pirma. Walang signature po si Senador Bato de la Rosa. Sa ating pagkakaalam siya po ay hindi pumirma dahil hindi niya gusto ang naging resulta ng BICAM report. Sa part ng House of Representatives, ano ba to? Raulio Dong Gonzales Jr., Deputy Speaker. Okay, may signature. Okay, may signature siya Pumirma si Dong Gonzales ng Pampanga. Okay, so ito sa Senate, Pia Cayetano, walang signature. Okay, walang signature, hindi siya pumirma. Sa House of Representatives, Danilo J. Suarez, Deputy Speaker, meron po siyang signature. Pumirma po siya sa report ng BICAM. Okay, ito pa. Sa Senado, pumirma din itong si Senador Sherwin Gatchalian, okay? Sa House of Representatives,
Manuel Jose Dalipi, Majority Leader, House of Representatives with signature, okay? Kay Senador Christopher Bongo, wala rin. No signature. Din ang kanyang counterpart na si Representative Joe Asigri, wala rin signature, okay? So nagtataka ako, ditong si Congressman Joe Asigri, nagtataka ako bakit wala siyang signature kasi alam natin na itong kampo ni Speaker Romualdez ay pabor sila. Pabor sila sa ipinasang budget o ipinasang BICAM report. Pero dito, nakapagtataka ko bakit walang signature si Congressman Jude Asidre. Siya po ay kasama po siya sa party list na Tingog. Kaya nagtataka tayo kung bakit wala siyang signature. Siya ba ay umayaw? Hindi pumirma? Si Senador Bongo, talagang alam natin na kaya walang pirma kasi nga alam natin na si Senador Bongo ayaw talaga niya makipag-participate, ayaw niya magpumirma kasi nga ayaw niya nang nangyayari. Hindi niya gusto ang kinalabasan ng BICAM committee report. Okay? Kaya dito lang tayo nagtataka kay Jude Asidre bakit wala signature. Hindi ko alam kung bakit. Okay? So ito pa. Okay, sa Senado, pumirma rin itong si Joel Villanueva. Okay? Senador Joel Villanueva ay may signature. Pumirma siya sa BICAM report sa Kongreso House of Representatives. Representative Romeo E. Acop, mayroon din. May pirma din itong si Acop. Sa part naman ng House of Representatives. Ito pa marami sila Senador Juan Miguel Zubiri. May pirma din. Sa part ng mababang kapulungan, Representatives Alejandro Jesus P. Madrona, walang signature. Okay, walang signature. Akala ko ba itong si Zubiri ayaw niya? Ayaw niya doon sa hindi niya gusto ang nangyari doon sa bicameral committee report. Bakit may signature siya dito? Nagtataka tayo, bakit na meron sa signature sa kanyang bukang bibig, sa kanyang pronouncement kontra siya sa report ng BICAM. Pero meron po siyang signature. Kaya nagtataka tayo kung bakit. Ito pa Senator Joseph Victor GB Ercito. May signature. Pumirma din po itong si Senador Ejercito sa part ng Congress. Representative Michael Jan Jabet, no signature. Okay? No signature. Senate, Senator Mark Villar ay pirma din, pumirma din ito si Senator Mark Villar. House of Representatives, Marcelino C. Libanan, Majority Leader, may signature. Pumirma rin, okay? Okay, ito pa. Senate, Senator Francis Tolentino ay pumirma din, okay?
Ah, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, pumirma din. Ah, ah, pumirma din si Jinggoy Estrada, ha? Si Senator Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, hindi pumirma, walang perma, okay? Wala siyang perma. Sino ba 'tong isa? Senator Chis Escudero, Senate President, pumirma din, okay? So yan po, yan po ang mga pumirma at ang hindi pumirma, okay? So ang tanong natin ngayon, ito mga blanco na mga ah, BICAM report, pagdating sa GAA, meron nang nakalagay na amount. Ang tanong natin ngayon, ito ba kaya nagkaroon ng amount dahil ito ba ay binito ni Pangulong Marcos? Okay, dahil binito, kaya nagkaroon ng mga amount. Kung ganoon, parang lumalabas na ang nagmani obra, hindi natin alam kung saan minani obra. Sa BICAM o after ng BICAM. Kaya mahalaga talaga na maimbestigahan to eh. Diba? Kaya ang problema ngayon, sino mag-iimbestiga? Diba? Dapat mag-file ng kaso sa Supreme Court. Pero sa tingin ko, base dun kagabi sa discussion ni PRD, ni Atty. Vic, ni Congressman Ako, parang ONGAB, hindi ako, ONGAB, ay parang pinag-iisipan nila na magsampa ng kaso sa Supreme Court. Okay? So yan po alam po ninyo itong ganitong nangyayari ay nagpapatunay na itong ating gobyerno ay hindi sumusunod sa batas. Okay? Hindi sumusunod sa batas. Kasi dapat yan, bago lumabas, bago aprubahan ng BICAM, bago pirmahan ng mga membro ng BICAM, dapat yan, tinitingnan muna nila kung kumpleto o hindi. Pero lumalabas ngayon dito na blanco, pero pumirma ang mga mamabatas natin. Bakit ganon? Ano nangyayari? Kasi ganun ang proseso eh. Bago ipasa yan sa BICAM, re-review muna nila, titingnan nila, tapos pipirmahan nila. Ngayon, kung ni-review nila, alam nila na blanco, may mga blanco, bakit nila pinirmahan? Yun ang tanong. Diba? Yun ang tanong natin kung bakit. Pinayagan ba nila? Pumayag ba sila na pirmahan kahit blanco? Kaya ngayon, dito sa inilabas na mga dokumento ng kampo ni Tatay Digong, dapat magpaliwanag dito ang mga mamabatas kung ano ang nangyari. Dapat sagutin nila to kung ano nangyari. Or baka naman magkanya-kanyang tagi sila. Magkanya-kanyang palusot. Di ba?
Yun po ang ating ini-expect, ha? Baka magkaroon ng kanya-kanyang palusot sila dito sa issue na to. Okay? At base po sa sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, illegal. Illegal po itong ginawa ng atin mga mambabatas. Ito nga, ulitin ko Ulitin ko po ang sinabi ni Atty. Vic Rodriguez. Para alam natin. Kasi ito si Atty. Vic ay isa itong magaling na abogado eh. Kaya alam niya kung labag sa batas o hindi. Okay? Ulitin ko Atty. Vic post. Immoral, illegal, at labag sa saligang batas. Okay? Labag sa saligang batas. May issue na sinibalat ni Pangulong Rodrigo Duterte kung paano tayo paano tayo patuloy na binobodol ng Administrasyon Marcos matapos ibulgar nito ang hawak niyang Bicameral Conference Committee report na nagpapakitang blanco ang mga bilyong-bilyong pisong halaga ng allocation o appropriation na malinaw na paglabag sa saligang batas at batas na batas kriminal na umiiral. So yan po. Illegal daw itong ginawa ang nangyayari dito sa na-discover nilang anomalya, di umano. Okay? Illegal. Kaya abangan po natin itong maging response ng mga mababatas natin. Lalo dito sa mga membro ng BICAM kung ano nangyari. Sino ang gumawa? Sino ang maniobra? Kaya yung nagmaniobra dapat managot. Hindi kaya itong dahilan kung bakit nag-resign sinibak o nag-resign si Saldico. Tanong natin. Ito pa, papakita ko sa inyo yung video. Papakita ko sa inyo ang video ng interview ng media kay Pangulong Marcos noong nasa Leyte siya. Tingnan ninyo ang face reaction ni Martin Romualdez at kung paano sumagot si Pangulong Marcos, parang nagkabulbul. Ito po, tingnan po ninyo mga kababayan. Sir, is it safe to say that for this year you are dealing with a less than optimal, less than ideal budget? And how are you going to deal with this? Lalo na po this year you will cross the halfway point in your term. Well, perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most well, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya mga pabahay. Sir, budget ng opisina ninyo gagamitin nyo yan sa branding. I'm sorry? So for tourism, you will use tourism, yes, we already were able to. Natanggal yung branding budget nila, maibabalik natin. So this is what we are doing. So maybe as I said, the original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Nakita nyo yung face reaction ni Martin Romualdez nung in-interview si BBM patungkol sa budget. Ang mukha ni Martin Romualdez, ang layo ng tingin. Parang napaisip. Aligaga. Parang kung titingnan natin, parang nag-iisip siya. Oo. At tumitingin sa malayo. Ito naman si BBM, nagsasalita, parang hindi alam kung paano, anong gagawin, saan kukuha ng pondo, kung saan nahahanap ng pondo, ano ang lalagyan.
Mm. Di ba? Kitang-kita po natin na parang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O parang there's something wrong sa kanilang gagawin. Oh, di ba? Kaya diyan po nakakapagduda eh. Oh, ang tanong ngayon, may managot kaya? Mm. Meron kayang mananagot? Di ba? Kasi hindi biro ito eh. Bilyon-bilyong pisong halaga.